ko po na bigyan ng kahulugan yung 4 na letra sa steadfast at doon po tayo magpapaikot-ikot sa umagang ito. But before that, sabi, sa mga kwentong ito, sa mga labang ito ng ating buhay, piliin natin ang magpakatatag at magpatuloy. Pero paano nga ba magiging matatag at magpapatuloy? So, ang ating pong mensahe ay iikot sa 4 na letra mula po sa salitang steadfast na may pinamagatan po, na mayroong binubuo po ng letrang fast. At dyan po tayo magpapaikot-ikot po ngayong umaga. Pero bago po yun, pwede po ba tayong tumayo at basahin natin ang ating key scripture for this morning. 1 Corinthians chapter 15:58. English Standard Version. Therefore, my beloved brothers, yan, kausap na Apostol Pablo ang kanyang mga kapatiran sa Panginoon. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. Tingnan nga po natin sa Tagalog. Mula po sa translation na ang Biblia, kaya't kapatid kong minamahal, magpakatatag kayo. Huwag kayong bibigay, huwag kayong titigil sa paggawa ng mabuti. Alamin ninyo na ang inyong pagsisikap sa Panginoon ay hindi walang kabuluhan. Another translation mula po sa Magandang Balita, Biblia, kaya kung gayon, mga kapatid kong minamahal, maging matatag kayo. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Patuloy kayong magsikap sa gawain ng Panginoon dahil alam niyong hindi kayo mabibigo sa inyong pagsisikap para sa Kanya. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Amen po ba dyan? Makakaupo na po tayo. Hallelujah! The Lord, our Father, ang ating Panginoong Jesus, ang banal niyang Espiritu Santo sa oras na ito, ay nais magpaalala, in spite and despite of. Mga anak, magpakatatag kayo. Magpakatatag kayo. Amen? Napakaganda. Ngayon po, sa English translation, kung mapapansin nyo, may salitang always abounding in the work of the Lord. Ginagarantiya na kapag ang ginagawa natin ay alang-alang sa Panginoon, makakaasa tayo, these works ay pwede na maging humantong sa kung saan abounding. Ang ibig sabihin ng abounding, umaapaw, overflowing, sumasagana. Meaning, maging matatag kayo, hindi matinag saan? Sa mga gawaing para sa Panginoon. Na nalalaman nga daw natin na hindi ito mawawala ng kabuluhan. Alam niyo po, ang kagandahan sa salitang abounding, there will be a time will come that everything will be compensated. Hindi man sa literal na mundong ito, but mostly sa ating spiritual na kalalagayan. Amen po ba? Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, kaya mga kapatid, magpakatatag kayo, huwag kayong mamove. Pero meron pong paalala, abounding in the work of the Lord. Nang nananagana, nang gumagawa, or nang may ginagawa sa mga gawain ng Panginoon. Letter F. Paano ba tayo magiging immovable? Paano ba tayo magiging steadfast sa laban ng buhay na ito? Na minsan alam naman natin kung bakit, pero minsan napapaintulot ng wala tayong proper na kaalaman or hindi natin maintindihan bakit. Una, para mapagtagumpayan at para maging makaranas ng umaapaw na kasaganaan sa paggawa sa Panginoon, para maging steadfast, letter F,
we should know how to forgive, forget, forward. Magpatawad, umingi ng tawad, lumimot, at umabante. Paano po yun? Pag-aralan po natin ang forgive and forget. Para daw maging matibay sa hamon ng buhay, isang bagay na daw dapat meron tayo na kakayanan ay ang magpatawad at lumimot. Pero paano ba yon? Ano ba ibig sabihin nun? As a conscious, deliberate decision to release feelings of resentment or vengeance toward a person or group who has harmed you, regardless of whether they actually deserve your forgiveness. Ito ay sadyang pagpapasya na palabasin mo ang sama ng loob, wasakin at pigilan ang paghihiganti, hindi alintana kung talagang karapat-dapat ba yung tao na yon sa iyong kapatawaran. May mga pangyayari na nasasaktan tayo, maaaring produkto tayo ng paggawa ng hindi maganda o kasalanan ng iba, maaaring produkto tayo o maaaring nakaranas tayo sa tao na tayo ay nasaktan, sinaktan, hindi sinasadyang masaktan. May mga pangyayari sa laban ng buhay natin na wala namang ginagawa sa iyo yung tao pero naaalibadbaran ka, naiinis ka, naaasar ka sa kanyang karakter, naiinis ka sa kanyang pagkahubog. Wala namang ginagawa sa iyo, nagagalit ka, nagtatanim ka ng sama ng loob, naiinggit ka, minsan tama naman ikaw, pero minsan mali din naman ang akala mo. Ang mga bagay na ito ay nagiging hadlang para hindi ka maging matatag sa mga hamon ng buhay. Ang hindi tayo marunong magpatawad o humingi ng tawad. Papag-aralan natin ano ang nagagawa ng pagpapatawad o paghingi ng tawad. Papaano tayo dadating sa punto na ang pagpapatawad na ito'y mauuwi sa paglimot at sa pag-abante. Kasi madalas tayong mga Kristiyano, kahit Kristiyano na, madali naman minsan mag-forgive. Ang mahirap ay ang mag-forget. Sasabihin natin nagpatawad na tayo, pero pag na-trigger ang mga pangyayari, pag na-trigger ang pangalan, pag na-trigger yung event na kung saan naalala mo, nasaktan ka, nagawan ka, nasabihan ka ng hindi maganda, ang totoo, hindi pa tayo nakakalimot. Kung hindi tayo magre-release ng kapatawaran, kung hindi tayo hihingi ng sorry, hindi mangyayari na tayo ay magkakaroon ng tinatawag na paglimot at kailanman hindi tayo magiging matatag sa abante sa laban ng buhay na ito. Madadaya natin ang ating sarili that we are okay. Madadaya natin ang ating sarili na okay lang ako. Bahala siya sa buhay niya. Siya naman ang nakasakit sa akin. And you keep on, nakalagay yan sa'yo. It will be always a stumbling block, a struggle, para hindi tayo maging immovable, hindi tayo maging matibay at matatag. Magkaroon tayo ng espiritu na hindi pa bago-bago at nag-aalinlangan sa pinagagawa ng Panginoon at kailanman din natin makukuha ang espiritu ng pagiging matapat hanggang dulo. Dahil sa forgiveness pa lang, bagsak na tayo. We will forget. We will move forward if we can learn to release forgiveness.